Natapos ko ang aking takbuhin. Pag-aralan po natin ito ng may bukas na isip at may bukas tayong puso. At patuloy nating iugnay yung ating mga sarili sa salita ng Diyos kung paano ba dapat mamuhay o paano ba dapat namumuhay ang isang mananampalataya. Matapos po na bigyang instruction si Timoteo na dito po sa ikalawang Timoteo chapter 4 ay nagbigay ng instruction si Apostle Paul kay Timothy na ipangaral niya yung salita ng Diyos, na magsumikap siya, magtuwid siya, mangaral siya ng may buong pagtitiyaga dahil po darating yung panahon na yung mga tao ay babaling sa maling aral. Ganito po yung nakasulat sa verse 2 at 3 dito sa 2 Timothy chapter 4. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Ito po yung misyon ni Timoteo. Ito yung dapat niyang gampanan, no? Yung ipangaral yung salita, magtuwid, sabi ni Apostle Paul, manaway siya, mangaral ng buong pagtitiyaga, magsumikap sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. At ito pong misyon na ito, masasabi nating ito din po yung ating misyon ngayon bilang mga mananampalataya. Na tulad sa panahon ni Timoteo, kailangan din po nating magsumikap ngayon. Dahil marami po sa ating panahon, bumabaling din sa maling katuruan. Marami din pong mga tao sa panahon natin ngayon, hindi nakikinig sa wastong aral mula sa Biblia. Nang may mga tao, katulad sa panahon nila Pablo at Timoteo, ang hinahanap lang ay yung gusto lang nilang marinig at hindi sila interesado sa wastong katuruan ng Biblia. Kaya kailangan nating magsumikap. Kasi minsan po, katrabaho pa natin, o kaya mga kamag-anak natin, o kaya mga kakilala o mga kaibigan natin, hindi sila interesado sa wastong aral. No? Madali silang matangay ng kanilang masama at makasariling pagnanasa. Kaya magsumikap din po tayo. Pakinggan natin ang sinasabi dito ni Apostol Pablo na para bang tayo din po yung kanyang sinulatan at tayo din po yung kanyang binibigyan ng instructions. Kumbaga, inilalagay natin yung ating sarili sa kalagayan ni Timoteo. Sabi nga po dito, preach the word. Sikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. And matapos nga po ang mga tagubili na ito dito sa verse 2 at 3. Ganito naman yung sinabi ni Pablo patungkol sa kanyang sarili. At ito nga po yung ating main verses na pag-aaralan ngayon sa verse 6 at 7. Tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Yung bahagi ng sulat na ito ni Pablo ay paghahayag ng kanyang sarili tungkol sa kanya na maaari nating tingnan bilang pwede natin itong maging pamantayan o kaya gabay sa ating pamumuhay bilang tayo din po ay lingkod at mananampalataya ng Panginoon. Na habang ipinapakilala ni Pablo yung kanyang sarili, ang makikita natin dito ay ang Panginoong Hesukristo na pinaglilingkuran at sinusunod ni Pablo. Masabi nga niya sa ibang bahagi ng kanyang sulat, sinasabi ni Apostle Paul, ang nabubuhay sa kanya ay hindi na ang kanyang sarili kundi si Jesus na. So kapag ipinipresenta ni Pablo yung kanyang sarili, ang ipinapahayag din po niya ay ang Panginoong Jesus mismo. Kung talagang aalamin natin yung ginawang paglilingkod at ginawang pagsunod ni Pablo kay Jesus, masasabi po nating
kasama si Pablo sa mga natatanging apostol. Kasama si Pablo sa mga produktibong apostol ni Kristo. Masasabi nating isa siya sa mga masisipag at pinaka sumunod sa ating Panginoong Hesus. At ito nga po, sa bahagi ng sulat na ito, maaaring habang binabasa ito ni Timoteo, nakakaramdam siya ng kalungkutan kasi para bang namamaalam na sa kanya si Pablo. Si Apostle Paul po at saka si Timoteo ay merong mabuting relasyon sa isa't isa. Sabi po dito, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ang sinasabi ni Pablo kay Timothy, and the time of my departure has come. Si Timoteo po bilang isang disipulo, meron nga silang malapit na relasyon sa isa't isa, sigurado talagang maaring nalulungkot siya habang binabasa yung sulat na ito. Kasi yung kanyang ministry leader, yung taong nagsilbing inspirasyon at mayroong malaking impluensya sa kanya kung bakit siya mananampalataya, kung bakit siya lingkod ng Panginoon, sinasabi sa kanya na nalalapit na yung panahon ng kanyang pagpanaw sa buhay na ito. Kaya maaring habang binabasa ni Timoteo ito, nalulungkot siya. Ito kasi yung panahon na sinasabi ng maraming historians, malapit ng pugutan ng ulo si Pablo sa utos ni Emperor Nero. Basahin po natin ang talatang ito sa Revised Tagalog Popular Version. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Namamaalam na si Apostle Paul kay Timothy. Nababatid niya or kaya nalalaman niya na malapit na yung kanyang pagpanaw. Ngayon, ano naman yung ibig sabihin ng kasunod dito na parirala? Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Yung handog na ibinubuhos po o drink offering sa New American Standard Bible, sa ang bagong ang Biblia, inuming handog. Yan po ay kaugalian sa kanila noon. Maaring langis yan o kaya mamahaling tubig o kaya mamahaling alak or may mataas na halaga na kanila pong ibinubuhos sa altar or sa dambana na drink offering. Pagpapakita nila na mas mahalaga para sa kanila yung sinasamba nila, kaya ibinubuhos nila sa dambana yung mamahaling inumin o alak. Yung pagbuhos ng mamahaling inumin, pagpapakita po yun na mas mahalaga yung pinag-aalayan nila at hindi mahalaga yung iniaalay. Katulad din po yan sa kwento ni Maria nung binuhusan niya si Jesus ng mamahaling pabango. Yung nakasulat po sa John chapter 12, dito sa verse 3. Si Maria ay kumuha ng isang libra ng mamahaling pabango mula sa purong nardo at pinahiran ang mga paa ni Jesus. At pinunasan ang mga paa nito ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. A pound of very costly perfume. Yun yung ipinunas, yun yung ipinahid sa paa ni Jesus. Yung isang libra po ay isang bote. Bakit very costly? Gaano ba ka mamahalin yung pabango na yan? Sabi ni Judas Iscariote sa mga kasunod na talata dyan, pwedeng maibenta yung isang libra na yan sa halagang 300 denaryo. Yung 300 denaryo, katumbas po yun sa panahon nila ng isang buong taong sweldo ng isang manggagawa. Ginamit niya lang na panlinis or pampinampahid niya. Kaya yung iba dyan sa lugar na yan ang hinayang Pero para kay Maria, mas mahalaga po yung pinahiran kaysa ipinahid. No? Makikita natin, very costly, valuable yung pabango. Pero para kay Maria, hindi siya nang hinayang kasi mas mahalaga si Jesus kaysa sa mamahaling pabango. Hindi pag-aaksaya yung ginawa ni Maria. Now po, pagdating kay Pablo, bago siya mamatay, sinasabi niya, ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana.
Yung buhay ni Pablo, kumbaga para siyang pabango o kaya mamahaling alak. Ibinuhos niya sa Panginoon yung buhay niya. Pagpapakita po na mas mahalaga ang Panginoon kesa sa buhay ni Pablo. Yung buong panahon ng pagsunod niya sa Panginoon, ibinuhos niya yung kanyang buhay para kay Jesus. Dahil mas mahalaga sa kanya ang Panginoong Hesukristo na pinaglilingkuran niya. Pwedeng mahalaga yung buhay niya, pero mas mahalaga yung pinaglilingkuran niya, ang Panginoong Jesus. Pagpapakita po ito ni Apostol Pablo na higit na mahalaga sa kanyang buhay si Jesus. No? Kaya sabi niya, mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Bagamat mahalaga yung kanyang buhay, pero ayun nga, para kay Pablo nga, mas mahalaga si Jesus, mas mamahalin si Jesus, very costly si Jesus. Tingnan po natin sa ibang sulat ni Pablo kung paano niya ibinuhos yung kanyang buhay para sa Panginoon. Pero remember po, no, habang binabasa natin yung mga ginawa ni Pablo, ang sinasabi niya dito kay Timoteo, ang mas mahalaga ay si Jesus, hindi ang kanyang buhay, hindi yung kanyang mga ginawa. Basahin po natin ang sulat ni Pablo sa 2 Korinto sa chapter 11. Basahin po natin yung ilang mga talata sa verse 23 po. Sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, ng di mabilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. So tingnan po natin kung paano ibinuhos ni Apostol Pablo ang kanyang buhay para sa Panginoon. Inihahambing niya po dito yung kanyang sarili sa mga false teachers, sa mga bulaang tagapagturo na sinisiraan si Pablo bilang apostol ni Kristo. Sinasabi niya dito, mas mabuti siyang lingkod kumpara sa mga yon. Mas marami siyang pagpapagal. Ang point po dito ni Pablo para sa mga taga-Korinto, huwag silang maniwala sa mga false teachers, kundi dapat silang maniwala kay Pablo. Para sa atin naman po, ang dapat natin ditong makita, yung dinaanan at mga ginawa ni Pablo. Higit yung kanyang paghihirap kaysa sa iba, kaysa sa mga false teachers. Makailang ulit siyang nabilanggo, hinagupit siya ng maraming beses at madalas na mabingit sa kamatayan ang kanyang buhay. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng isa. So, 39 lashes. 5 times siyang tumanggap noon. Madaming pagpapakasakit kay Pablo yung ginawa sa kanya. Pero hindi siya bumitaw. Hindi siya huminto sa kanyang pananalig. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo. Minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na akong nawasakan ng barko. 1 araw at 1 gabing ako'y nasa laot. Iba pa yung hagupit sa hampas ng pamalo, no? Dito sa yung hagupit yung lashes ng latigo. Tapos meron pang pagbabato sa kanya. Isipin natin itong sinapit na ito ni Pablo, itong pinagdaanan niya na ito. At sa kanyang missionary journey, 3 beses siyang nawasakan ng barko, 3 beses siyang nasiraan, nawasak, at nasa dagat siya, nasa laot siya, gabi tsaka araw. Sa pagpapatuloy po ni Pablo, nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lunsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid. Kumbaga kahit saang anggulo, saang pwesto, nalalagay palagi sa panganib ang kanyang buhay. Tandaan natin, lahat ng ito dahil sa pangangaral niya ng Ebanghelyo at pagsunod niya kay Kristo. Nalagay siya sa panganib. Maraming panganib. Nasa Gentiles,
sa mga kababayan niya, nanganib yung kanyang buhay. Sa mga huwad na kapatid, mga hindi niya nakakasama at madalas niya nakakasama na nagbibigay panganib sa kanya. Na lagi ang kanyang buhay ay nasa panganib. Pero again, hindi huminto si Pablo. Sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Ito pa yung naranasan niya. Halo-halo na yung nararamdaman niya. Halo-halo na yung pinagmumulan ng stress niya. Meron ng physical, yung emotional niya, madaming hirap. At bukod pa sa lahat ng nabanggit niya, ito pa yung isa niyang alalahanin. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. Concerned siya sa mga kapatid. Concerned siya sa mga churches. Ganitong klaseng tao, ganitong klaseng apostol si Pablo. Ibinuhos niya yung kanyang buhay sa paglilingkod para sa Panginoon. Sa mga verses po na ating binasa, lahat ng hamon ng buhay na pinagdaanan niya, sa tulong na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, lahat ng yon dinaanan at napagtagumpayan niya. Mula po sa alam natin, isa siyang taga-usig ng iglesia, si Saulo, o si Pablo. Ganun siya dati. Ngayon, nagbago ng grabing pagbabago yung kanyang buhay. Nakita natin dito kung gaano niya ibinuhos yung kanyang buhay para sa dati niyang inuusig, ngayon ipinapangaral niya na yung ebanghelyo. At may pag-aalala siya sa mga iglesia o mga mananampalataya na dati niyang pinupuksa, dati niyang inuusig. Kaya grabe yung pagbabagong nangyari kay Pablo. Kaya nasabi niya sa ating main verse sa kanyang sulat kay Timoteo, tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Napagdaanan na niya yung maraming hirap, napagdaanan na niya yung maraming panganib sa kanyang buhay. Napagtagumpayan niya yung marami sa mga yon. Pero ngayon, nandito na siya. Nasa huling yugto na ng kanyang buhay. Malapit na yung kanyang pagpanaw. Ano pa yung sinabi ni Pablo tungkol sa kanyang sarili? Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. I have fought the good fight. Yung mga naninira sa kanya, nalabanan niya. Yung mga huwad na kapatid na sumasama sa kanyang missionary journey, nalabanan niya. Yung mga panganib sa tao, yung mga panganib sa kalikasan, yung naramdaman niyang gutom, uhaw, yung pagod, yung puyat, yung hagupit at hampas sa kanya, yung pagkabilanggo sa kanya, nalabanan niya. Sinasabi niya kay Timoteo, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Sa tulong at biyaya sa kanya ng Panginoon, nakipaglaban siya ng good fight. At sabi pa, natapos ko na ang aking takbuhin. I have finished the course. Ano ba yung course? Ano ba yung race? O ano ba yung takbuhin na natapos niya? Nung maengkwentro po ni Pablo ang Panginoong Jesus, merong misyon na ibibigay sa kanya na sinabi ng Panginoon kay Ananias. Basahin po natin itong nakasulat sa Acts chapter 9, dito po sa verse 15. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. So si Pablo to, inuutusan ng Panginoong Hesus si Ananias na puntahan si Apostle Paul. Si Pablo daw po ay he is a chosen instrument ng Panginoong Hesus to bear the name of Jesus, upang dalhin ang pangalan ng Panginoong Hesus.
nilakbay ni Pablo yung Europa, nilakbay niya yung Asia, humarap siya sa mga pinuno, humarap siya sa mga hindi mananampalataya, sa mga hintil, humarap siya sa maraming tao na dala-dala ang pangalan ng Panginoon. So yan yung takbuhin ni Pablo. Dala-dala niya ang pangalan ng Panginoon sa harap ng maraming tao. Sa literal po, inikot niya yung mga lugar ng Israel, lugar ng Syria, sa Turkey, sa Greece. Naglakbay siya sa mga isla, naglakbay siya sa mga dagat, sa lupa. Dala-dala ang pangalan ng Panginoon, proclaiming the gospel of Christ. Inabot niya yung maraming lugar. Dala-dala ang pangalan ni Jesus. At sinasabi niya pa nga kay Timoteo na sa lahat ng pinagdaanan niyang hirap, na sa lahat ng panganib ng buhay niya, sa lahat ng pinuntahan niyang lugar, sabi po ni Pablo, iningatan ko ang pananampalataya. I have kept the faith. Kung iisipin nating mabuti, sa tindi ng pinagdaanan ni Pablo, pwede siyang tumigil. Sa dami ng pinagdaanan niyang hirap at mga panganib, pwede siyang umayaw. Napakaraming dahilan para sumuko na at bumitaw na sa pananampalataya si Pablo. Nabasa natin kanina sa 2 Korinto, dun sa chapter 11, di ba? Kailang ulit siyang nabilanggo. Kung tayo siguro yun. So, ilang beses ikulong, baka huminto tayo. Nakaranas si Pablo ng maraming beses na hagupit. At sinasabi niya na madalas na nabibingit sa kamatayan ang kanyang buhay. Nakakaranas siya ng paglalatigo, paghahagupit, pambabato. Pero hindi siya tumigil. Sa kanyang missionary journey, palipat sa ibang mga isla, nawasak yung kanyang mga sinasakyang barko. Ilang beses yon. Nagpapalutang-lutang siya sa dagat, araw at saka gabi. So, nasa panganib yung buhay niya, araw at gabi. At napakarami pa pong pinagdaan ng hirap at pagdurusa si Pablo. Pero sinasabi niya dito, iningatan niya ang kanyang pananampalataya. Si Apostol Pablo po ay nanatili sa kanyang pananampalataya. Sa 2 Korinto po, ganito yung paglalahad ni Pablo sa mga pinagdaanan niya sa chapter 4, dito sa verse 8 at 9. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsay nababagabag kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. So, ang experience, yung pinagdaanan ni na Pablo, afflicted, perplexed, persecuted, struck down, pero hindi nalupig. Hindi nawala ng pag-asa, hindi tuluyang napapatay. Ibig sabihin na pagtatagumpayan ni Pablo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ganyan si Pablo na sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga panganib, na natili siya sa pananampalataya. At sana ganyan din po tayo. Maraming mga tao po kasi ngayon, kung pagdadaanan yung ilan, hindi yung hindi kabi-kabila ang paghihirap, no? Ilan lang yung dadaanan na paghihirap na naranasan ni Pablo. Maraming mga tao ngayon, madaling gumib up eh. Konting pagpapahirap, nalulupig agad. No? Konting persecution, nawawala ng pag-asa, humihinto hanggang mamatay yung pananampalataya. Nawa po, yung mga inilahad ni Pablo na mga panganib at mga hirap na pinagdaanan at naranasan niya, kapag po nadaanan natin o kaya kapag naranasan natin yung mga paghihirap na inilahad ni Pablo, ma-experience natin sa buhay na ito, mapagtagumpayan din po natin yan. At masabi natin sa dulo ng ating buhay na nakipaglaban tayo ng mabuting pakikipaglaban. Hindi tayo huminto, nakipaglaban tayo. No? Natapos natin yung ating takbuhin at iningatan natin ang ating pananampalataya. Hindi tayo nag-give up sa ating faith.
kundi iningatan natin ang ating pananampalataya. Sa paglalakbay natin sa buhay na ito at sa pagganap natin sa misyong ibinigay sa atin ng Panginoon, maging maganda nawa at maging matagumpay nawa yung ating missionary journey. Maging matagumpay nawa yung ating paglilingkod at pagsunod sa Panginoong Hesus. Na masabi natin ito sa mga susunod na henerasyon ng Kristiyano sa paligid natin, na tayo nga po ay nakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban. Masabi natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya sa local church na kinabibilangan natin na natapos natin yung ating takbuhin. At masabi natin sa mga dinidisciple natin, sa mga inaakay natin, na masabi natin sa pamilya natin bilang ating pagsunod sa Panginoon na iningatan natin ang ating pananampalataya. So, anong aplikasyon o kaya anong aral at mensaheng iniiwan sa atin ang ating talakayan at aralin ngayon? Ito po, araw-araw simulan ang paglalakbay na ang nasa isip ay kung ano ang magiging dulo. Ano ba yung magiging dulo? Ito, yung masabi natin sa dulo ng ating buhay na nakipaglaban tayo ng mabuting pakipaglaban, natapos natin yung ating takbuhin at iningatan natin ang ating pananampalataya. Iyan yung isa-isip natin sa araw-araw nating paglalakbay. Ano ba yung magiging dulo? Kumbaga, nakafocus lamang tayo sa goal. No? Nakafocus tayo sa goal ng isang Kristiyano. Kung ikaw po ay isang bagong mananampalataya or isa ka pong matagal ng mananampalataya, nasa lakbayin tayo. Yung ating buhay ay isang paglalakbay. May mission tayong dapat gampanan. At merong mga panganib at paghirap tayong posibleng pagdaanan. Ang nasa isip dapat natin ay yung masabi natin na sa dulo ng paglalakbay na ito, sa tulong at biyaya ng Panginoon, masabi talaga natin na nakipaglaban tayo ng mabuting pakipaglaban. Natapos natin yung ating takbuhin. At iningatan natin yung ating pananampalataya. So, simulan natin, paunti-unti, araw-araw, hanggang sa dumating yung pagtatapos ng ating buhay na masabi nga natin na natapos natin yung ating takbuhin. At tulad din nga po ni Pablo, ang bigyang halaga natin ay si Jesus para magampanan natin yung matapos natin yung ating takbuhin. Ang bibigyang halaga, yung very costly para sa atin, ay si Jesus, hindi yung sarili natin. Sabi po ni Apostol Pablo sa Gawa chapter 20 verse 24, "Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao." Bakit naging ganito yung pananaw ni Pablo patungkol sa sarili niya? Remember, galing siya sa yung inuusig niya, yung iglesia. Inuusig niya yung mga tagasunod ni Kristo. Pero ngayon, nagbago yung kanyang buhay. Naging ganito yung pananaw ni Pablo. Bakit naging mas mahalaga para sa kanya yung pagganap sa tungkulin at gawain na ibinigay sa kanya ng Panginoon? Dahil po, simula nang magkaroon siya ng pakikipagtagpo sa Panginoon sa daan sa Damasco, isinuko niya na. Ibinigay na niya yung kanyang buhay sa Panginoon. So, ganun din po tayo, no? Para maging ganyan yung ating pananaw na ang ating sarili, bagamat mahalaga, ay ang mas mahalaga ay si Jesus. At kung pinapahalagahan natin ng higit sa ating buhay ang Panginoong Hesus, igagampanan natin yung mga tungkulin at gawaing ibinigay sa atin ng Panginoon. Isa-isip natin ito, no? Oo, mahalaga yung ating buhay. Mahalaga yung mga bagay na meron tayo. Pero higit na mahalaga si Jesus sa lahat-lahat. Kaya po, nararapat lamang na ating sundin ang Panginoon. Anumang tungkulin na ibinigay niya, anumang gawaing ibinigay sa atin ng Panginoon, dapat nating gampanan. Tulad po ni Pablo, naisin natin na magampanan at matapos ang tungkulin at gawaing ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. No, sa pagpapahayag natin ng Ebanghelyo
sa pagpapatutuo natin ng biyaya ng Diyos na ating tinanggap. Masabi natin ito ngayon hanggang sa dulo ng ating buhay. Masasabi natin ngayon hanggang sa malapit na ating pagpanaw. Dumanas man tayo ng maraming pagsubok, malapit man tayo sa mga panganib, hindi tayo mawala ng pag-asa. Hindi tayo malupig. Kundi sa dulo nga po ng ating buhay, masabi natin na kapag nalalapit na yung panahon ng ating pagpanaw, hindi man kasing gaya po ng ng kay Apostol Pablo, at least malapit-lapit tayo sa tagumpay niya. Na bawat araw ay maialay natin para sa Panginoon yung ating buhay. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto po, dito sa 1 Corinthians chapter 15, sa verse 58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Always abounding in the work of the Lord. Laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yan yung sinasabi ni Apostle Paul sa mga Kristiyano sa Korinto. Ibig sabihin po, araw-araw ng buhay nila, araw-araw ng buhay natin, hindi lamang tuwing linggo, kaya sa araw na gusto natin, kundi everyday po para sa Panginoon yun. Na sa lahat ng ating gagawin, para sa karangalan, para sa kapurihan ng Panginoon, dahil dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. Araw-araw, kahit mahirapan tayo, kahit malagay tayo sa panganib, magsipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam nating hindi masasayang yung ating paghihirap para sa Panginoon. Ibigay natin yung ating buhay tulad ni Pablo. Para din tayong mga handog na ibinubuho sa dambana. Araw-araw, maging masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Na sa pagsapit nga po ng ating pagpanaw sa buhay na ito, ay masabi nating nakipaglaban tayo ng mabuting pakikipaglaban. Natapos natin yung ating takbuhin at iningatan natin yung ating pananampalataya. Meaning po, para sa Panginoon, naging makabuluhan yung ating buhay at pamumuhay. Nawa ang sulat ni Apostle Paul kay Timoteo, sulat pamamaalam na ito ay nahimok tayo na patuloy tayong lalo pang maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Nahimok tayo na lalo pang sumunod sa Panginoong Hesus at gampanan ang mga gawaing ibinigay sa atin. Magkaroon po tayo ng matibay na pag-asa, mamuhay ng may kabanalan, huwag pabayaan ang ating mga pagtitipon, ipangaral ang magandang balita ng kaligtasan. Magandang gabi po mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po ay muling manalangin.